ang mabuting balita para sa araw na ito. Isang puspos ng pananampalatayang araw, mga kapanalig. Nasa 8 linggo na tayo sa karaniwang panahon ng ating liturhiya. Pasalamatan natin ang Diyos sa isang linggong nagdaan, sa mga biyaya at pagpapala, lalo na sa patuloy niyang pag-iingat at paggabay sa atin hanggang sa sandaling ito. Ako po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang buksan natin ang puso at isip sa liwanag ng banal na spirito habang inihahanda ang sarili sa pakikinig sa mabuting balita ayon kay San Lucas, Kabanata 6, talata 39 hanggang 45. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga. Pwede nga kayang akayin ng isang bulag ang isa pang bulag? Di ba't kapwa sila mahuhulog sa kanal? Hindi hihigit sa kanyang guro ang alagad. Magiging katulad ng kanyang guro ang ganap na alagad. Bakit mo tinitignan ang puwing sa mata ng iyong kapatid at di mo pansin ang troso sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, pahintulutan mong alisin ko ang puwing sa mata mo," gayong hindi mo nga makita ang troso sa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa mata mo at saka ka makakakitang mabuti para alisin ang puwing sa mata ng kapatid mo. Hitik sa aral ang ebanghelyong ating narinig. Pero sa paghinilay natin ngayon, hayaan po ninyong pagtuunan natin ng pansin ang tamang pamumuna sa kamalian ng ating kapwa. Bago natin punahin ang kanilang pagkakamali, suriin muna natin ang ating intensyon. Nagagaling ba sa tunay na malasakit ang gagawin kong pamumuna? Makakatulong ba ito para maging maayos ang samahan at lumalim ang ugnayan at pagkakaibigan? Magdudulot ba ito ng positibong pagbabago sa pakikitungo sa isa't isa? Kung oo ang sagot natin sa mga tanong na ito, mabuti ang ating hangarin sa gagawin nating pamumuna. Pero kahit mabuti ang ating hangarin, alam natin na hindi lahat ng tao bukas at nakahandang tumanggap ng pamumuna. May mga pagkakataong mamasamain nila ito at mayiging dahilan pa upang magalit at tuluyang lumayo sila sa atin. At higit sa lahat, kukwestiyonin nila ang ating kredibilidad o moral authority. Anong karapatan mong ituwid ako, gayong ikaw din naman gumagawa din ng ginagawa ko? Hindi po ba napakahirap na gawain ang pumuna at magtuwid sa pagkakamali ng iba dahil baka tayo ang balikan? Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, ba't mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid at di mo pansin ang troso sa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa mata mo at saka ka makakakitang mabuti para alisin ang puwing sa mata ng kapatid mo. Kaya mga kapanalig, napakahalagang pangunahan ng dasal at ipagdasal ang taong gusto nating punahin at ituwid. Dahil ang Diyos na mismo ang kikilos at mangunguna para sa isang mabungang pag-uusap at pag-utuwid sa kapwa ng may pagmamahal. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, nalalaman ng Diyos ang pinagdadaanan natin sa buhay. Manalig tayo sa kanyang kagandahang loob. Ang mabuting balita para sa araw na ito. Hatid sa inyo ng Paulines Radio.